Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Ariana Garchitorena para sa PRC News Flash. Nakapaghatid ng tulong ang Philippine Red Cross kasama ang PRC Cagayan Chapter sa mga kababayan natin sa Tuguegarao matapos daanan ng bagyong Nika nitong nakaraang araw. Nakatanggap ng hot meals at malinis na tubig ang mga apektado ng kalamidad habang nagbigay ng psychological first aid sa mga evacuees at child-friendly space sa Tuguegarao North Central School sa mga batang nasaksihan ang sakonang idinulot ng bagyong Nika. Ang mga itinayong first aid at health stations ay agad na nagamit ng tugunan ang mga pangangailangang medikal ng komunidad. Samantala, muling nagpadala ng karagdagang assets ang PRC National Headquarters patungong Cagayan para suportahan ang relief operations sa mga komunidad na lubhang naapektuhan ng bagyong Marce at Nika. Nagkakanda rin ang PRC sa posibleng pananalasa ng bagyong Ophel sa mga apektadong lalawigan roon. Sabi ni PRC Chairman at CEO Dick Gordon, makasisiguro ang ating mga kababayang nasalanta ng bagyong Nika na ang PRC ay laging nariyan at handang tumulong. Patuloy na kikilos at isasalban ng mga volunteer at staff ang buhay ng ating mga kababayan para makabangon at muling makapag-umpisa. Bukod sa Tuguegarao, nagsagawa rin ang PRC Kalinga Chapter ng child-friendly space sa 44 na kabataan, hot meal distribution sa 220 individuals, health promotion tungkol sa leptospirosis, dengue at hand-washing lecture sa 62 na katao at pamamahagi ng doxycycline, paracetamol at MV drop sa 23 individual. Lahat ng ito ay isinagawa sa Kinama Elementary School, Barangay Kinama, Rizal sa Kalinga. Habang sa Delphine Albano sa Isabela, may hot meals, first aid station, child-friendly space at hand-washing lecture na ibinahagi sa mga residente roon na naapektuhan rin ng bagyong Nika. Ang PRC ay aalalay sa ating mga kababayan hanggang sila ay makaraos sa matinding hirap na naranasan nitong mga nagdaang bagyo. Nagpapasalamat din ang PRC sa mga tumulong para tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa ating mga kababayan. Ang Philippine Red Cross ay nakikiisa sa Bombo Radio Philippines at Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated sa gaganaping taunang Dugong Bombo 2024. Ito ay isang bloodletting activity na mangyayari sa 24 na lugar sa bansa ngayong darating na November 16, Sabado mula 7 a.m. hanggang 6 p.m. Ang lahat ay hinihikayat na makibahagi sa bloodletting activity na ito upang makasagip ng buhay. Narito ang pahayag ni PRC Chairman at CEO Dick Gordon. Ang lahat ng himpilan ng Radio Bombo ay tumutulong sa atin taon-taon. Kaya ako hinikayat ko ang mga tao. Dapat tumulong tayo sapagkat maraming tumutulong sa atin. Mas masarap tulungan ang mga taong tumutulong. At pagka hindi niya pa nararamdaman yung pagtulong niya, pinakamasarap magbigay ng dugo sapagkat hindi mo nakikita kung saan binibigay yung dugo, pero alam mo, umaabot sa mga nangangailangan. Lalo na yung agaw boy. Pagka kayo natamaan ng dengue at walang makuhang dugo dahil hindi nyo alam kung saan kayo pupunta, yun ang kamalian ninyo. Dapat atawag lang kayo sa Red Cross 143, sigurado may sagip sa inyo. Pero pag kahit hindi nyo alam, naku, sabihin matatakot kayo sa doktor, mababa na ang platelets, delikado na yan. Kaya natataranta na lahat. Ayaw natin natataranta ang tao, ayaw natin nagwo-worry. Kaya kami ng Bombo Radio, mga kababayan, ay palagi magkapatid, magkasama, magpaakibat, palagi nangangalap ng dugo taon-taon kasama ng ibang mga partner ng Red Cross. Para sa ganon, palagi tayong may supply ng dugo para sa inyo. Kaya sumama na kayo, samahan nyo kami. Sapagkat ang pagbibigay ng dugo ay talagang isang talagang tinatawag natin na yan ay kabayanihan, no? Sinasabi natin, pag nag-donate ka ng dugo, ay para kang bayani. Dugong bombo. Wala naman pain, pero a life to gain. Walang sakit, pero iwas sa sakit. At yan ang importante. Sa November 16, tayo mangangalap ng dugo sa 24 areas. Inaasahan ko na kayo lahat ay naandyan. At yan ay binabantayan namin maghapon para malaman natin kung ano ang nagaganap at para sa ganun makakadagdag. Halimbawa ngayon, ang dugo natin sa buong Pilipinas ay maabot sa 24,854.
Kaya okay na okay tayo. Pag nadagdagan pa ng bomboradya ng dugo, marami na naman yan. Palagi tayong maraming dugo na makakalap. At yan natutuwa ako dahil yan ang pinagmamalaki namin sa Red Cross, palaging may dugo. Nais nyo bang mag-volunteer sa Sinulog Festival next year? Kung oo, ang Philippine Red Cross Cebu Chapter ay nangangailangan ng mga first aid trained volunteers para mag-assist sa Sinulog 2025 operations itong darating na Enero. Narito ang requirements. Ang mga hinahanap na volunteer ay dapat na 18 years old pataas, nakapag-training na ng first aid sa ilalim ng Philippine Red Cross at mayroong MAAB card. Ang lahat ng volunteer na magiging bahagi ng Sinulog operations ay ire-require na sumailalim sa one-day first aid refresher course bago sumalang sa mismong event. Para mag-register, i-click ang link na makikita sa Philippine Red Cross Cebu Chapter Facebook page at hanapin ang kanilang Call for Volunteers post. Para sa mga katanungan at detalye, tumawag sa 032-328-9238. Patuloy ang Philippine Red Cross sa paglilingkod at pagseserbisyong kayong paparating na Sinulog 2025. Dahil sa mga sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa, libo-libong pamilya ang nawalan ng tirahan at pinagkaitan ng pangunahing pangangailangan at kabuhayan. Ang pagtugon ng Philippine Red Cross at pagbibigay ng tulong ay nakaabot na sa mga apektadong komunidad at yan ay dahil sa inyong pakikiisa at pagbibigay ng donasyon. Sa inyong muling pagtugon, marami pa tayong maaabutan ng tulong. Samahan kami at ang Philippine Red Cross Ambassador na si Catriona Gray sa pag-donate at pagsuporta sa mga komunidad na nangangailangan. Hi everyone, I'm Catriona Gray and I'm a proud ambassador of the Philippine Red Cross. As many of you know, our nation is once again facing challenging times as severe tropical storm Christine has left many of our fellow Filipinos in dire need. Homes, communities, and lives have been deeply affected, and for many, the journey to recovery is just beginning. The Philippine Red Cross has been on the ground since day one, providing essential support like rescue, ready-to-eat hot meals, clean potable water, medical assistance, psychological first aid, and much more. But to sustain these vital efforts, we need your help. Your donation, no matter the size, will go a long way in helping families rebuild their lives and restoring hope. Please donate to the Philippine Red Cross. You can do so through the following bank accounts. And you may also visit the Philippine Red Cross on Facebook for more ways to help. Together, we can make a difference and show our support to our most vulnerable kababayans. Thank you so much for standing with your Philippine Red Cross and with our countrymen in this time of need. God bless you. Sa masusugid naming manonood ng PRC News Flash, tumutok sa Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood na rin kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross. Abangan ang mga update at maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung ikaw ay may kusang loob, malasakit at kapwa-tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa Hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Ariana Garchi Torena para sa PRC News Flash.